Via Crucis o Station of the Cross. Ito ang misteryosong serye ng mga obre na nakapaskil sa loob ng National Museum of Fine Arts na nilikha noong taong 1830. Ito ay 14 na piraso ng obra na naglalarawan ng paghihirap at sakripisyo ni Jesucristo. Ngunit sa likod ng mga ito ay may mga katanungang hanggang ngayon na hindi pa rin nakaklaro. Sino nga bang nasa likod ng mga obrang ito? Tunay nga bang mga galing ito sa Bohol? O isa lamang ba itong haka-haka nating mga Pilipino? Ang tradisyon ng Via Crucis ay nagugat pa sa Jerusalem. Noong ika-15 at ika-16 na siglo, ang mga Franciscan ang nagdala ng Via Crucis sa mga simbahan upang maranasan ito ng mga mananampalataya kahit hindi sila makarating sa banal na lupain. At noong ika-1800, pinahintulutan naman ni Pope Innocent XI ang pagtatayo nito sa loob ng mga simbahan. Mula noon, naging mahalagang bahagi ito ng debosyong Katoliko, lalo na tuwing Maundy Thursday at Good Friday. Hindi natin alam kung sino ang pintor. Hindi rin tiyak kung saang simbahan ito unang ipinaskil. Dito pumapasok ang isang mahalagang detalye, ang tanawin sa likuran ng mga eksena. Sa ilang panels, makikitang mga burol na hugis kuno na pamilyar sa mata ng mga Pilipino. Ito ang mga anyong lupa na kahawig ng Chocolate Hills ng Bohol. Isang likas sa yaman na hindi matatagpuan sa ibang lugar ng bansa. Habang ang panels 2, 3, 9, 10, 11 at 14 ang malinaw na nagpapakita ng ganitong tanawin. Dahil dito, iniugnay ng mga historiador ang mga obra sa tinatawag na Bohol School of Painting. Mga lokal ito na artista noong panahon ng kolonyalismo ng Espanya. Sapat na nga ba itong patunay o isa lamang itong simbolismong idinagdag ng isang artistang hindi na natin makikilala? Ngunit, hindi lahat ng ganitong kayamanan ay nananatili sa mga simbahan. Noong dekada 1970s at 1980s, maraming sining panrelihiyon mula sa Bohol ang naibenta sa mga antique at art dealers na noon ay pinahihintulutan ng ilang opisyal ng simbahan. Ayon naman sa church historian na si Regalado Trota Jose, nagkaroon ng tinatawag na hemorrhage of art pieces, isang malungkot na yugto kung saan maraming pamanang sining ang tuluyang nawala. Ang National Museum ay nag-iingat ngayon ng 14 na wood panel paintings ng Via Crucis, bahagi ng 100 treasures of Philippine art mula sa koleksyon ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Makikita pa sa ilan sa mga obra ang nakasulat na taong 1830, patunay ng kanilang katandaan. At ayon sa mga eksperto, ito na marahil ang isa sa pinakamatandang Via Crucis sa buong bansa. Galing man sa Bohol o hindi, ang mga obrang ito ay naging bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas. Ipinapakita nito ang malalim na pananampalatayang Katoliko ng mga Pilipino. Isang paniniwalang tumibay sa paglipas ng mga siglo at patuloy na isinasaling sa sining, tradisyon at debosyon. Sa bawat istasyon ng krus, hindi lamang ang sakripisyo ni Kristo ang ating nasasaksiyan, kundi ang pananampalataya ng isang buong bayan.